Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat ng intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng lahat ng kaluluwa. At sa mga intensyon po na lahat na kasapi ng Veritas Kapanalig Community. Ngayon po ay Huwebes ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Arlo Yap, SVD, at ang ating mga lektor na sina Sister Franz Cruz at Sister Tess Gallardo. Magsitayo na pong lahat. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ating Panginoon Kristo, pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumayin rin. Na-miss ko kayo. Mua. Chup, chup, chup. Na-miss ko yung kanta ni Homer na sa piging sariwa, miss ko yun. Ngayon po, sasama natin sa pagdarasal natin ating mga yumao. At naniniwala tayo sa pagyao na ito, pagdarasal natin para sa kanila, nagkakaroon sila ng atonement for their sins. Yun isa sa mga bahagi ng ating sinasabing purgatorio, that we pray for our dead for the atonement of their sins. Likewise, we also offer this Mass para sa intentions natin, especially this November, na yung Ebanghelyong tinutukoy sa araw nito ay patungkol sa hahanapin ng Panginoon yung mga nawawala. Binigyan ng talinhaga yung nawawalang tupa at yung nawawalang kusing na hinahanap ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo dudulog muli sa Panginoon upang tayo humingi ng kanyang awa at kapatawaran. Inaamin ko, Kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawal sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ay sa iyong kasiyahan, ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ay sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli. Sapagkat hindi tayo nanghahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ninyo man na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita,
buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. At ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinahagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, anong gagawin niya? Iiwanan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin nito, pagdating ng bahay, anyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, magapagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit ng kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisit, tumatalikod sa kanyang kasalanan. Kaya kaysa siya na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung isang babae may 10 salaping pilak at mawala ang isa, anong gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan nito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, anyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya,
Makapagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas, nawawala akong sa lating pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisit, tumalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pakibasa po nga ang ating salmong tugunan. Sabay-sabay nga po. Sige nga po, mas malakas. Yung pusong tapat na may kagalakan sa Diyos. Sa English translation po ng ating misa ngayon, yung Salmo Responsorio, let hearts rejoice who search for the Lord. Isipin nyo, let hearts rejoice who search for the Lord. Meaning, sa ating Salmo Responsorio, yung pusong tapat sa Diyos, these are the ones who search for the Lord. Okay? Sa description ng pusong tapat natin sa Salmo Responsorio, ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Yung pusong tapat na yan, sa English translation, ang nakalagay, let hearts rejoice, yung kagalakang lubos. Let heart rejoice who search for the Lord. In other words, yung mga pusong tapat ang tinutukoy are those, at least sa ating mga pagbasa, are those who search for the Lord. Okay? Ngayon, Kuya, pwede ka ba maimbita sa harapan? Ika. Ang pangalan niyo po? Faustino. Harap kayo dito, nandun camera, ayun, camera, ayun. Ito, tatay. Makakating sa Abu Dhabi yung picture niyo. Ang pangalan niyo po? Faustino Timbol. Faustino Timbol. King. Tim. Timbol. Pag-spell nga po. Timbol. Very good gifted child. Very good. Kuya, anong nickname niyo po? Tino. Tino. Kuya Tino, talaga ba nung pambata kayo matino na? Opo. As in like to see talaga nagsisimba? As in bata pa kayo? Opo. As in wala kayong... Yung, sabihin yung magwala bata kayo, hihilig nyo talaga simimba? Opo. Ah, okay. Pala si Tino, si Kuya Tino, kasi bata pa siya, matino na. Okay, tama-tama yung kayo. Kuya, kayo muna po. Wow, legs. Okay, ang pangalan niyo po? Efren Villar po. Efren Villar. Apo. Kayo po ba Kuya Efren, magbala ng bata, sinisimba na kayo? Talagang ugali nyo, yung talagang palasimba, religyoso, at the very start, yung young life nyo. Opo. Pero sumali po ako sa born again nung ako'y nasa Amerika. Ngayong umuwi ako, bumalik na naman po ako sa Katoliko. Ba't kinabalik? Gusto ko na pong bumalik. Pagod na po ako at matanda, nakahanap ng pera sa Amerika. So, naisipin ko na pong bumalik at mag-settle na po rito. Napagod na kayo sa Amerika, bumalik kayo rito, napagod na kayong kakahanap ng Pera. meron pa kayo naiiwang $1 dyan, baka Naiwan ko nga po sa Amerika eh. balikan natin. Kasi salamat kay Efren. Thank you po. Okay. Alam ko bakit ko tinatanong si Kuya Tino at si Kuya Efren? There must be a time na nawala tayo naligaw tayo. And I'm sure, even si Kuya Tino, there must be a time na wala ka rin. Okay, lahat tayo, ako rin. Walang taong hindi naligaw. Okay? Walang taong hindi naligaw na landas. Kahit pa sa simula, para simba na tayo, hindi lahat ng panahon na yun ay talagang nakatutok tayo sa pagsimba natin. At higit sa lahat, hindi lahat ng panahon na yun tapat tayo sa Diyos. Okay? In other words, lahat tayo, bata matanda, may ngipin o wala. Bading o tibo, lahat tayo ay nakaranas, maligaw na landas. Okay? Now,
Sa unang pagbasa, inaamin ni San Pablo na siya'y isang Hudyo, na siya namuhay na isang Pariseo, na magaling na tao si San Pablo. Kung pinakinggan yung maiging unang pagbasa, ako'y halimbawa, ako'y ang mga magulong ganito, ako'y Hudyo, ako'y Pariseo. In other words, magaling na tao si San Pablo. And yet, sinabi rin sa ating unang pagbasa, inusid niya ang simbahan. Inusid niya. Sa unang pagbasa, pinapakita na si San Pablo ay naligaw din ng landas. Bagamat siya isang Hudyo at isang Pariseo. Naligaw ng landas. Yung unang pagbasa. On the other hand, yung gospel, pinakita roon na kung meron 100 tupa, hinahamon niya yung mga Pariseo. Hindi ba hahanapin yung isa kung may nawawala? Iiwanan mo yung siyam na putsyam? Hanapin ang isa? Para maintindihan po ninyo yung ganun kasi pag-iisip, yung pala mga tupa, kahit magkakasama sila, hindi sila umaalis eh. Basta magkakasama lang. Tandaan niyo mga tupa, nearsighted. Nearsighted. Kamukha mo halipaw ate. Malabo mata nyo, no? Yung malayo hindi nyo nakikita. No? Tawag nyo nearsighted. Okay? Ang gusto nyo, nakatuto ka lagi. Ganun yung mga tupa, dahil nearsighted sila, 10 meters pa lang away from them, hiligaw na sila. Kaya, lagi sila nakatutok sa kanilang pastol. At yung mga nasa likod naman, lagi nakatutok, bubuntot. Kasi pagka nahiwalay sila 10 meters, ligaw na yan. Maghahanap yan. Now, ang sabi nito, iiwanan siya ng putsyam. Bakit kano? As long as magkakasama sila, hindi sila aalis doon. Kakayang iwanan ng ng pastol, yung siya na putsyam, kasi hindi aalis yun eh. Nagpagkakadikit lagi-laging kawan. Yung isa na nawawala, hahabulin niya yun. Bakit? Kasi may mga asong lobo. Ang mga tupa, as meek and mild, magdamag lang yung iyak sa magdamag. Miyak, magdamag. At yung hindi siya manlalaban kung meron man siyang attacker like wolf o asong lobo, hindi siya manlalaban. Easy victim ang santupa. Kaya ang isang pastol, hahabulin niya. At pag natagpuan niya, kakarga niya sa kanyang balikat. So sobrang galak, nakita niya yung kanyang tupa. Kakarga niya. Magtatawag ng kapitbahay, mga kapitbahay! Halika kayo! Mag-enjoy tayo! At nakita ko yung tupa ko nawawala. Kung ako yung kasama roon, inimbita ko. Bakit? Bakit ka nag-imbita? May party tayo. Oo, kasi nakita ko na yung tupa ko nawawala. O di may pulutan na tayo. Ay, hindi pala. Hindi pala gagawin pulutan. Yung katuwaan. Okay? Now, yung pangalawa, makikita niyo yung kagalakan. 10 pilak. Okay? Nawawala isa. Nagwalis, naganap, nasumpungan. Magtatawag ng kapitbahay, halika yung mga kapitbahay, nakita ko na isang barya ko. Biro mo magpapaparty ka, isang barya lang nakita mo. Sabi nga niya, hindi ko makalimutan yung isang sermon niya ni Bishop Ted Bacani. Paano yung magpapaparty siya, ay nakita lang isang pirasong pilak lang. Mas mahal na yung paparty niya kaysa doon sa isipin mo. Pero yung pala, yung kagalakan na yun, ay yung pagkakatagpo sa isang nawawala. Walang kwenta ang isang tupa compared sa 99. Walang kwenta ang isang barya compared sa siyam na nasa iyo. Kung pwede lang, halimbawa, maghahanap pa ba ako? Isang pilak lang yan. Halimbawa, meron kang, sabihin natin, sa bulsa mo, meron kang 100,000 pesos. 100,000 pesos. Meron sa bulsa mo. Nawawala 100. 100 pesos nawawala. Hahanapin mo pa? Hindi na. Kung sa dami ng pera mo, wala nang kwenta yung 100. Ang pinapakita ng Ebanghelyo, sa dinami ng mga tao, ay isang makasalanan walang kwenta yan. Sa dinami ng makasalanan walang kwenta, ang isang dinami ng mga tao, walang kwenta ang isang makasalanan.
Kung tutusin Kuya Efren, pwede ka ng pinabayaan na eh. Kasi wala kang kwenta, Kuya Efren. Yun ang sinasabi. Wala akong kwenta. Makasalanan ako. Ano ang pakinabang ng Diyos sa akin? Pero yung sinasabi dito, hindi. May kwenta ka. May halaga ka. Kaya nga, lalagay sa balikat yung tupa, magtatawag ng kapitbahay, yung isang pila kahanapin, kasi merong halaga yung hinanap niya. Na bawat makasalanan, hahanapin ng Diyos, kasi may halaga ka sa Kanya. Nakakataba ng puso. At pag nakita ka niya, may kagalakan siya. Tuwan-tuwa. On the other hand, if you analyze it, hindi lang doon nagtatapos yun. Na siya maghahanap, hindi. Yung pangalawa is also important. Dapat, bilang makasalanan, hahanapin mo rin siya. Hahanapin mo rin siya. Kamukha ng paghahanap mo kay Efren sa kanya. Bakit? Halimbawa, mayroong mga tao na pilit mong inimbita. Sabi ka na sa iyong ebanghelyo nakaraan, kung ayaw, maraming dahilan. Inimbita mo na nga eh. Nagre-reach out ka na nga. Hindi ka nasama ka na. Hindi, may pupuntahan ako. Kung ayaw mo, diwag. Yun yung walang kwenta, yung ayaw eh. Yung sinasabi lang, kung gusto mo, maraming paraan. Lumapit ka sa Diyos. Meet you halfway. Hahanapin ka ng Diyos, kailangan hanapin mo rin siya. Bakit? Kasi pwede siya maghanap, kung ayaw, wala rin magagawa ang Diyos. God helps those who help themselves. Kailangan hanapin mo rin siya. Kung nakita ka ng Diyos, kasi nagpahanap ka, may kagalakan siya. At kung nakita mo ang Diyos, kasi naghahanap ka, may kagalakan ka. Let hearts rejoice to those who search for Him. Hahanapin mo. Inisip-isip ko. Taga saan ko kayo? Taga Bacoor po. Bacoor, Cavite. Sinadya niya. Sinadya niya Radyo Veritas. Taga Bacoor, Cavite. Dito sa Radyo Veritas, may mga empleyado. Kumakain ngayon. Okay lang yan, okay lang. Pero sayang, si ate, taga Bacoor, Cavite. Ang iba, nandito na nga lang, hindi pa sinisimba. Nakakahiya sa kanya. Hinahanap niya. On the other hand, hindi lang kayo. Kami mga pare, kung sinasabi ng ating ebanghelyo, hinahanap ni Kristo, ng Diyos, ang mga tao, dapat kami mga pare, hahanapin din namin kayo, na sana meron kaming effort na hanapin namin kayo sa pamamagitan ng aming mga homilies, sa pamamagitan ng mga pangangaral. Sana yung pangangaral namin maka-reach out sa inyo. Ang problema namin mga pare, hindi namin pinaghahanda yung aming mga sermon, hindi namin pinaghahanda ang aming mga homily. Sayang opportunity, pagkakataong mag-reach out ang Diyos through us. May kasalanan din kami, may pagkukulang din kami. Kung yung ebanghelyo ito sinasabi, hahanapin ng Diyos, sana kami mga pare, naghahanap din. Natutuwa ako, kuya, kasi bumalik ka sa Catholics. Ang tawag sa'yo, hindi born again. Ang tawag sa'yo, Catholic again. Please say it, Catholic again. At ako nalulungkot pag may nagbo-born again. But there'll come a time, tandaan ninyo, it could be the Word of God movement, again, Word of God movement, new evangelization, marami mga born again, maging Catholics again. Kailangan kami mga pare ay maging matatas
sa salita ng Diyos upang hanapin ang mga nawawala. If that is the case, tama ating Salmo Responsorio, ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. In English, we say, let hearts rejoice who search for the Lord. Sana nga, salamat natin sa pagpunta, salamat sa inasan niyong pagsadya, lahat sana kayo ay makatanggap ng kagalakan sa araw na ito. Purihin ang Panginoon. Malangit tayo sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga tapat na tagapangalaga tayo sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. Sa bawat kahilingan at isasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa o sinusubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbunyi kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa mga may kaarawan sa mga araw na ito, si Linda Ramos, RV Olivar, Terry Litawa, Elma Roque, para po sa mga intentions po natin makapanalig, lalo tigit kayo nandito ngayon sa Radio Veritas, at mga nakatuon ngayon sa himpilang ito, kasama ng families of Peter Cruz, Pre, Canlas, Uy, Parto, Tividad, Mendoza, Oro, Antikin, Pagdanganan, Winnie, Early, Nonet, Tony, Lindsay Huco, Heidi, Esther, Mines, Chit, Sonia, Wilma, Tess, Terry, Homer, Marivic, and MJ, Peaches and Long, Dr. Jesus Yap, Dr. Paul Malabanan, Goring Perez, Dolly Alano, Ed, Tom, and Dante, Cynthia, Nars, Romel, and Father Troy, OFM, Melvin Blaza, at Nene Suaco. Para si kagagaling po na sumusunod, Dolly Caseco, Brother Frank Guevara, Ben Rosing David, Bibsy and Apple, Meli Rendor, Tita Glo Cabrera, Letty Hongko, Arvi Bartolome, Lodi Tayaw, Terry Payumo, at lahat ng mga may karamdaman. Malangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ito aming mga kahilingan, aming ilalagay sa iyo at pinagkakatiwala sa iyo. Naway sagutin niyo kami sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y
kapatid, upang ito paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahan loob, ang tao'y nilikhamot, pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa na mga hen nagsisiawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubuhay sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Pag tinaas kong katawan dugo ni Kristo, sabihin niyo po, Lord, maraming salamat, natagpuan kita, or natagpuan mo ako. Ang maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan, dugo na aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusad mo na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang katawan na hahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang kapunan, hinawakan niyang kalis. Muling kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbuhin natin misyan natin pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalan namin sa kinapin na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalot ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakais sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan na galang sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaya sa ni Pope Benedict, honesta namin obispo tanang kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid namin nahimlay na may pag-asiling muling mabubuhay, lalo tigit ang mga pangalang nakalaan ngayon sa harapan natin mula sa ating mga yumao. Gayun din lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila, Panginoon, patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo, pagkinabato kami lahat na makasalo sa buhay ng walang wakas. Kaysa na mahalibin may nainada ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpurskararang albo sa pamagitan ng iyon at aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dadasalin ang pangalan tunod sa atin ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at hidya mo kami sa lahat ng masama. Pinili namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkuloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iloy sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpahayag sa Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
O Panginoon Hesus Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunay ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloob ang magandang kapayapaan at pagkakaya sa ayos sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sa inyo. At sumainyo. Pakibigay po ang iyong kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo. Kapayapaan po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus, ang totoong naghahanap upang tayo masumpungan sa lahat mga naliligaw na landas. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapapada mo ang tinatawag sa pigid ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dinggin mo ang bawat awit, dinggin mo bawat himig, ilalamay mga titik ng wikang pag-ibig. Masdan mo ang paligid, tao nga ba'y umaawit, sila nga ba'y merong himig ng wikang pag-ibig. Ito ang bagong utos ko, naway magmahalan kayo, katulad ng pag-ibig ko na nilaan sa inyo. Ikaw ako, lahat tayo, mamuhay na at humayo, damhin ang pulso ng daigdig, damhin ang wikang pag-ibig. Larawan ng manlilikha, nakaukit sa iyong kapwa, dinggin ang kanyang hinaing, ito'y dasal na rin. Pagsapit ng Panginoon, nadarama mo ba ngayon, sa krus wika ng pag-ibig, ano ang iyong tugon? Ito ang bagong utos ko, naway magmahalan kayo, katulad ng pag-ibig ko na nilaan sa inyo. Ikaw ako, lahat tayo, pamulat na at humayo, damhin ang pulso ng daigdig, damhin ang wikang pag-ibig. Manalangin tayo. Pamahalang pagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming gampanan ng pakinabang upang sa aming pagsasalo upang maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga malalapit dito, mga empleyado, mungkahi lang naman, kahit isang araw lang ng weekdays na yon, may isinimba ka. Blessing yan. Or, every consecration, tatahimik ka. Kahit kumakain ka, pag konsekrasyon na, huwag ka mo nang susubo. Okay? Para yung pangiling. Okay? At the same time, mamaya, bapaspasok kayo, ay sa pinakapasalubong ko from Lourdes, ay yung mawiskan kayo ng tubig mula sa Lourdes. Opo. At ito'y biyaya, pasalubong ko po sa inyo. Ang hirap magdala ng tubig, pero ginawa ng paraan po, kahit mabigat sa paggahe, mawisikan lang kayo ng pasalubong ng holy water from Lourdes po. From Lourdes. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalanawakan ng Panginoon Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.
Maraming salamat po kay Reverend Father Arlo Yap SVD sa kanyang panguna sa pagdiriwang ng banal na misa at sa ating mga lektor na sina Sister Franz at Sister Tess. At sa inyo pong lahat na dumalo sa ating misa ngayon, maraming salamat din po. Muli po tayong magsama-sama bukas sa 2:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa at manatili po kayo makinig dito sa Radio Veritas 846 ang Radio Totoo. At ganoon din po, maraming salamat sa ating sponsor ngayong araw na ito na si Sister Fortunata Pagirigan. Susunod na po ang programang Radyo Kalusugan kasama si Super Lady Dr. Winnie Elfa. Ako naman ang iyong kapanalig Homer Viray. Kasama po si Nelvin at si Ate Susan na bumabati ng magandang hapon. Sumayin niyo ang katotohanan.